Mr. Silent Channel. Kabanata 201 hanggang 205. Ang driver. 0201. Yingying, bakit hindi mo sabihin sa akin? Ayokong magsinungaling sa aking mga tiyuhin at tiyahin, naguguluhan si Ye Fan. Hindi ito kasinungalingan, pag-uusapan ko ito mamaya, pagwawasto ni Feng Yueying. Nagtaka si Ye Fan, bakit, hindi ba ito ang mas maaga mong nalalaman, mas mabuti? Ano ang ikinababahala mo, malalaman mo rin, maya-maya, kailangan mong magkaroon ng isang alon ng hindi nalutas na mga alon, at saka, ang ating relasyon ay hindi pa naaayos, napayuko si Feng Yueying at tahimik na sinabi. Mapait na ngumiti si Ye Fan, Yingying, ayaw mo pa rin ba akong patawarin sa pagpapakasal? Umiling si Feng Yueying at sinabing, ay. Sa tingin ko lang hindi ako karapat-dapat para sa iyo. Bakit sa tingin mo? Napasimangot si Ye Fan. Itinuro ni Feng Yueying ang direksyon ng sarili niyang bahay, tingnan mo, bahay ko, isa lang akong ordinaryong babae mula sa kanayunan. Wala akong kakaibang background tulad ni Mr. Su. Hindi ako kasing galing ni Mr. Su, at ang utak ko ay hindi kasing bait at kakayahan ni Mr. Su. Hindi ka kasing galing niya sa lahat ng aspeto. Ikaw naman, bagamat hindi ko alam kung ano ang iyong pinanggalingan, ikaw ay sanay sa panitikan at martial arts, nakakakilala sa lahat ng uri ng makapangyarihang tao, at may napakagandang kasanayang medikal. Habang tumatagal ang pakikipag-ugnayan ko sa iyo, mas lalo akong naramdaman na ang layo mo sa akin, ako'y isang sinag ng liwanag, ngunit ikaw ay tulad ng araw. Paano ako magkakaroon ng mukha, mananatili sa tabi mo, at palagi kang gagamitin para lumiwanag ang mundo ko? Tahimik si Ye Fan, tinitingnan ang hindi kumpiyansang hitsura ng babae, lumilipad ang kanyang mga iniisip. Hindi niya kailanman naisip na ang ilan sa mga ibinunyag niya ay maglalagay ng labis na presyon sa mga kababaihan. Pagkaraan ng ilang sandali ay nagyelo ang kapaligiran, ngumiti si Ye Fan at nagtanong, ito ang gusto mong sabihin sa akin. Sinisisi mo ba ako sa pagpapakasal? Umiling si Feng Yueying, hindi ako karapat-dapat na ikumpara kay Mr. Su. Natural lang napakasalan mo siya. Kung ganoon nga, bakit mo ako tatanggihan? Retorikang tanong ni Ye Fan. Saglit na natigilan si Feng Yueying, at mabilis na nagpaliwanag, ay. Hindi kita tinatanggihan, ako lang. Maaaring pakiramdam mo ay hindi ka karapat-dapat sa akin, ngunit wala kang karapatang tanggihan akong tretuhin ka ng mabuti, kahit tretuhin mo ako bilang isang hindi makatwirang tao domineering aswang, gusto lang kitang angkinan, anong magagawa mo? Nakangiting tanong ni Ye Fan. Natigilan si Feng Yueying, hindi niya alam kung paano sasagutin ang lalaki. Nagpatuloy si Ye Fan, patuloy mong sinasabi na hindi ka karapat-dapat sa akin. Sa katunayan, tinatanggihan mo ako nitong mga araw na ito, ngunit hinahabol kita. Mukhang hindi ito naaayon sa sinabi mo. Iyon ay dahil hindi ako karapat-dapat na maging mabait ka sa akin. Bakit ayaw mo? Hindi mo ba ako tinatreto ng masama? Ipagluluto mo ako ng almusal, ikaw ang maglalaba ng sapatos ko, at matatakot ka para sa akin. Ikaw ang nagpaintindi sa akin, hindi lang sa kama ang may kasamang babae, hindi ba't pinapalitan mo ako? Tanong ni Ye Fan. Tumingin si Feng Yueying sa lalaki na may maningning na mga mata, na para bang siya ay baliw. Inunat ni Ye Fan ang kanyang kamay at ipinatong ito sa balikat ng babae. Ang Feng Yueying na kilala ko ay puno ng tiwala sa sarili, hindi ganito, awa sa sarili, ano sa palagay mo? Ang mga payak na kamay ni Feng Yueying ay mahigpit na nakakuyong sa mga kamao, at pagkaraan ng mahabang panahon, Puchi, nang nakangiti, ibinaling niya ang kanyang ulo upang tingnan ang madilim na kalangitan sa malayo. Sa pagsasalita na parang kilalang kilala mo ako, ang tono ng isang elder, halatang mas bata siya sa akin. Natuwa si Ye Fan, at niyakap ang babae, sa susunod na isipin mong tumakas ng mag-isa, tandaan mo ang isang bagay, kahit tumakbo ka sa dulo ng mundo, makukuha kita pabalik, at pagkatapos ay sasampalin kita ng malakas, marinig mo. Well, hindi lang ako tumatakbo, ungol ni Feng Yueying. Hinalikan ni Ye Fan ang hairline ng babae, isa lang ang kailangan mong tandaan, anumang oras, dapat kang maniwala sa kakayahan ko, basta't may tiwala ka sa akin, hindi kita pababayaan. Naiintindihan ko, makikipag-usap ako sa iyo sa hinaharap kung mayroon akong gagawin. Namula si Feng Yueying, at bumulong, Ye Fan. Bakit inoperahan ka sa puso? Nag-aral ka ba ng medisina dati? It's only heart surgery, dahil may isang taong napakahalaga sa akin na kailangan ng operasyon sa puso, kaya nag-aral ako ng isang taon. Sabi ni Ye Fan. Ang taong iyon. Gumaling ba? Tanong ni Feng Yueying. May masakit na iniisip sa mga mata ni Ye Fan, at bumantong hininga siya at sinabing, wala akong pagkakataong iligtas siya. Si Feng Yueying ay naliligaw. Bagamat hindi niya naiintindihan ang ibig sabihin nito, nararamdaman niya si Ye Fan. Halata sa kanyang mga salita ang sakit. Nang hindi sinasadya, iniunat ni Feng Yueying ang kanyang kamay at niyakap ang lalaki, nang hindi na nagtanong pa. Kinaumagahan, bumalik ang dalawa sa Huahay sakay ng high-speed na tren. Kung tutuusin, kailangan pa nilang pumasok sa trabaho, kaya hindi magandang malayo ang masyadong matagal.
Si Dongfang Bai ay lubhang nag-aatubili. Gusto niyang imbitahan si Ye Fan sa pamilya Dongfang bilang bisita, ngunit tumanggi din si Ye Fan. Ipinagmamalaki ng lahat na maging panauhin sa pamilyang Dongfang, ngunit naisip niya na ito ay masyadong maraming problema. Paglabas pa lang niya sa high-speed rail station at sasakay na sana siya ng taxi papunta sa kumpanya, nakatanggap si Ye Fan ng tawag mula kay Tita Jiang. Ye Fan, nasaan ka? Mabigat ang tono ni Tita Jiang. Nasa high-speed rail station ako. Babalik lang ako sa kumpanya, anong problema ni Tita Jiang? Tanong ni Ye Fan. Matandang ginang. Kakaalis lang, sabi ni Jiang Yuan, pinipigilan ang matinding kalungkutan. Natigilan si Ye Fan saglit. Bagamat inaasahan na niya ito, nakaramdam pa rin siya ng matinding panghihinayang, at sinabing, alam ba ni Xiao Shu? Kaya kita tinawagan. Hindi ko makontak ang babae, at hindi ko siya maabot. Walang tao sa bahay. Natarante si Tita Jiang, kasama mo ba si Miss? Sumimangot si Ye Fan, na may masamang premonition, Tita Jiang, huwag kang mag-alala, hahanapin ko si Xiao Shu. Napagtanto din ni Tia Jiang na hindi tama ang sitwasyon, at bumantong hininga, Ye Fan, ito ay isang kritikal na sandali para sa pamilyang Su at sa Jinxiu Group. Dahil kasama ko ang matandang babae, hindi ko maalaga ang mabuti ang binibini. Ito ay ang aking pagpapabe sa tungkulin. Ngayon ikaw na siya. Asawa, protektahan mo siya, huwag mo siyang hayaang masaktan, responsibilidad mo rin. Huwag kang mag-alala, baka alam ko kung saan ako titingin. Napapikit si Ye Fan. Pagkatapos ng tawag kay Tita Jiang, sinubukan ni Ye Fan na tawagan ang cellphone at numero ng opisina ni Su Qingzhou. Ang tawag sa telepono mula sa opisina ay inilipat sa opisina ni Chenya at kinuha ni Chenya. Chenya, nasa kumpanya ba si Mr. Su? Tanong ni Ye Fan. Ye Fan. Gusto kitang tanungin, hindi ba kasama mo si Mr. Su? Hindi nasisiyahang tanong ni Chenya. Sinabi ni Ye Fan, hindi, kailan mo huling nakita si Mr. Su? Pagkatapos ng overtime na trabaho kagabi. Ano ang nangyari kay Mr. Su? Tanong ni Chenya. Si Ye Fan ay masyadong tamad na magpaliwanag kay Chenya Dua. Pagkatapos ibaba ang telepono, sinabi niya kay Feng Yueying, Yingying, hindi na ako makakabalik sa kumpanya kasama ka. Kinakabahang tanong ni Feng Yueying, ano ang nangyari kay Mr. Su? Nag-isip sandali si Ye Fan, at sinabing, hindi ko alam kung ano ang nangyayari sa ngayon. Bumalik ka muna sa kumpanya, at hahanapin ko si Qingzhou. Alam din ni Feng Yueying na ito ay apurahan, kaya hindi na siya nagtanong pa, at hinayaan muna ang lalaki, na iwan siyang mag-isa. Matapos mabangga ni Ye Fan ang isang kotse, dumiretso siya sa Defense Bureau. Dahil si Su Qingzhou ay nawala sa loob ng maikling panahon, hindi niya maiulat ang kaso. Diretso si Ye Fan kay Yao Zhengang at hiniling sa kanya na subukan munang hanapin ang mobile phone ni Su Qingzhou sa pamamagitan ng satellite positioning. Sa kasamaang palad, ang signal ng mobile phone ay hindi makuha sa lahat. Kaagad pagkatapos, hiniling ni Ye Fan na pakilusan ang data ng video surveillance sa Beilu County. Si Yao Zhengang ay napakamatulungin din. Bagamat gusto ni Ye Fan na imbestigahan ang paglabag sa mga patakaran, alam niyang hindi niya ito mapipigilan, kaya nagpatuloy lang siya sa pagbebenta ng mga pabor. Mr. Ye, nandito lahat ng video. Ang sports car na minamaneho ni Miss Su kagabi, pagkabalik sa Beilu County, ay umalis hanggang alas 7:30 kaninang umaga. Personal na itinuro ni Yao Zhengang ang video surveillance at ipinaliwanag, sa daan patungo sa intersection ng Yanji Road at Zhongqing Road, binago ni Miss Su ang kanyang orihinal na direksyon at pumunta sa isang maliit na kalsada na sumasalungat sa kumpanya. Pagkatapos nito, wala na siya. Na-record ang video ng sasakyan, baka nakapark ang sasakyan sa malapit. Hinaplos ni Ye Fan ang kanyang baba, nag-isip sandali, at sinabing, hindi. Ang driver ay hindi si Su Qingzhou. Kabanata 0202 nakapanlinlang na impormasyon. 0202. Ha? Natarante si Yao Zhengang nang marinig niya ito, Mr. Ye, hindi ba ito ang sports car ni Miss Su? Sinabi ni Ye Fan, ang salamin ng kotse na ito ay malabo, kaya hindi makapture ng camera ang driver sa loob. Kaya ginamit na lang namin ang kotse para matukoy kung sino ang driver, ngunit mula simula hanggang matapos, hindi talaga si Su Qingzhou ang nasa loob. Bakit ganyan ang tingin mo? Tanong ni Yao Zhengang. Itinuro ni Ye Fan ang mga larawang nakunan ng iba't ibang camera sa ilang maliliit na screen. Tingnan mo kung gaano siya kabilis dumaan sa mga kanto kahapon nang minamaneho niya ang Maserati na ito pauwi, at sa tuwing sasabak siya sa isang kanto, nagpreno siya at bumibilis, at mas tumagal ito kaysa noong nagpe-file siya ngayon. Mayroong dalawang dahilan para dito. Siya ay isang babae, at ang kanyang mga kasanayan sa pagmamaneho ay medyo ordinaryo, kaya ang kanyang mga kasanayan sa pag-corner ay napaka-ordinaryo. Ngunit nang lumabas ang kotse ngayon, lumakad siya sa isang medyo matinding distansya sa pagliko, at ang average ay nabawasan ng 2 segundo. Oras. Kung ganito ang isang kanto, ayos lang. Sa tuwing liliko ka sa isang kanto, ang bilis ay nagiging mas mabilis, na hindi normal.
Ang ganitong paraan ng pagmamaneho ay kadalasang ginagawa ng mga espesyal na sinanay na tauhan, upang ito ay isang bagay ng bawat segundo upang makumplito ang ilang mga gawain. Kung tama ang hula ko, ang gangster na kumidnap sa kanya ay dapat na nagmamaneho, malamang na miyembro ng isang organisasyon tulad ng isang mersenaryo. Nang marinig ang mga salita ni Ye Fan, gumawa ng ilang kalkulasyon si Yao Zhengang at ang iba pa. Ang oras ng cornering ay talagang mas mabilis kaysa ngayon. Ang mga taong nagtatrabaho sa Defense Bureau ay kailangang humanga sa kakayahan ni Ye Fan na mag-obserbo ng detalyado. Mr. Ye, sinasabi mo bang talagang kinidnap si Miss Su bago pumasok sa trabaho ngayon? Nagulat si Yao Zhengang. Tumango si Ye Fan, at ang kabilang partido ay napaka-propesyonal. Sinadya niyang minamaneho ang kanyang sasakyan minsan, sinusubukang linlangan ang aming pagsisiyasat, at pinakahuli ang oras at lugar ng kanyang pagkawala. Sa sandaling sundin natin ang direksyon ng pagsisiyasat na kanilang idinisenyo, natatakot ako na walang magiging resulta sa loob ng 10 araw at kalahating buwan, at lalala pa ito. Gayunpaman, nakaligtaan nila ang isang punto, na siyang nakagawiyang paraan ng pag-iisip ng mga tao. Pagkatapos magmaneho ng mahabang panahon, aayusin ang ilang detalye sa pagmamaneho. Instinct ang magtutulak sa kanila na ipakita ang kanilang mga kasanayan sa pagmamaneho, ang bilis ng pag-corner ay 2 segundo na mas mabilis, at hindi nila ito mararamdaman sa kanilang mga sarili. Siyempre, maaaring madali rin kayong malinlang, at hindi kayo nag-iisip ng mabuti. A. Grupo ng mga tao mula sa Defense Bureau ay lubhang nahihiya. Pagkatapos ng lahat, hindi nila nalaman. Kung wala si Ye Fan, pupunta sana sila para tingnan ang peking impormasyon. Mahahanap. Sayang naman tong gangster na tae. Saan kaya pupunta si Miss Su? Tanong ni Yao Zhengang habang nambobola. Sinabi ni Ye Fan, suriin ang lahat ng sasakyang dumadaan sa bahay. Anumang sasakyan na may napaka hindi pamilyar na entry at exit record ay maaaring ang grupong kumidnap sa kanya. Matapos marinig ang mga tagubilin, inutusan ni Yao Zhengang ang isa pang tao. Sinimulan ko na itong hanapin. Sa kabutihang palad, walang maraming sasakyan sa loob at labas ng Belo County. Ang tanging mukhang espesyal ay isang maliit na truck ng logistic. Tingnan ang plaka ng kotseng ito, sabi ni Ye Fan. Hindi nagtagal, ang plaka na pag-alaman na hindi ito opisyal na nakarehistro, ngunit isang peking plaka. Mr. Ye, sa wakas ay natunto namin ang nawawalang punto ng truck na ito, na nasa komunidad ng Lujawan sa hilaga ng lungsod, kung saan malapit na itong Gibeon, at marami ang The Old Empty House, karamihan sa mga gangster ay nandoon. Sabi ni Yao Zhengang. Tumango si Ye Fan, Director Yao, mahirap para sa iyo, ako na ang bahala sa susunod, hindi mo na kailangang magpadala ng mga tao, para hindi mabigla ang ahas. Ito hindi ba't masyadong mapanganib, maaari tayong magpadala ng mas maraming tao para pagbutihin ang kahusayan sa pagsadyab. Nais din ni Yao Zhengang na makahanap ng pagkakataong ipakita ito. Hindi, gusto nilang kumita, kung hindi na sila magpapahuli ng mga tao. Masyado nilang niligaw ang ating investigasyon, gusto lang nilang bumili ng oras at mapadali ang kanilang negosasyon. Sa karakter ng ating Pangulong Su, imposibleng makompromiso ang anuman sa maikling panahon. Kung hindi ka makokompromiso, hindi ka masasaktan ng sobra. Sa makatuwid, kung pupunta ako upang iligtas siya ngayon, tiyak na huli na ang lahat. Sa kabaligtaran, sa sandaling dumating ang mga tao mula sa iyong Defense Bureau, naramdaman nila na umihip ang hangin, at kung tamaan nila ang isang walang awa na kamay, isang jade o bato ay masusunog, at ang lahat ay matatapos. Alam na alam ni Ye Fan na karamihan sa mga taong iyon ay para sa kalooban ni Bishuchin at para sa Jinxu Group. Hindi nila alam ang nilalaman ng testamento, kaya maaari lamang silang gumawa ng klishe at pindutin ng Su Qingzhou upang ilipat ang mga bahagi. Bagamat nag-aalala siya kay Su Qingzhou, ay magdurusa ng kaunti, kumbinsido pa rin si Ye Fan na magdurusa si Su Qingzhou. Ang Snow ay hindi magiging banta sa buhay, dahil hindi iyon ang pinakamagandang resulta para sa alinmang partido. Makalipas ang mahigit kalahating oras, sumakay si Ye Fan ng taxi papunta sa komunidad ng Lujawan. Bilang pagkababa niya ng sasakyan ay naramdaman niyang binabantayan siya. Ang instinct ng anti-detection ay taon din ng karanasan. Oo naman, napaka-propesyonal nito. Bumulong si Ye Fan sa kanyang puso, ngunit nagkunwaring walang mahanap, at nagpatuloy sa paglalakad sa medyo sira-sirang gate ng komunidad. Sa isang madilim na silid sa loob, si Su Qingzhou ay nakaupo sa isang upuan, ang kanyang mga paa at kamay ay nakapusos, imposibleng makatakas. Sa sandaling ito, ang matingkad na mga mata ng babae ay nakatitig sa isang babae sa kanyang harapan, kasama isang buong gabi, at ang tigas talaga ng ulo mo. Kinamayan ng babae ang isang dokumento at sinabing, ang 24 na oras na ibinigay sa iyo ay hindi gaanong natitira. Ang pagsuko sa iyong mana ang tanging paraan para mabuhay, kung hindi ko magagarantiya kung ano ang gagawin nila sa iyo. Alam mo, anak ni Junfeng, ngunit hindi kanya nakakalimutan. Tunghozan, kilala kita noon pa man.
Hindi ako sumasang-ayon sa akin, ngunit hindi ko inaasahan na magiging kasuklam-suklam ka. Sabi ni Su Qingzhou na may bahid ng sakit. Pagkatapos niyang umuwi kagabi, dahil sa isang tawag sa telepono mula kay Tung Hozan kaya hindi siya nakapaghanda. Binuksan niya ang pinto ng may puso at muling kinidnap. Kung hindi, sa mga anti-theft at alarm device sa kanyang mansyon, hindi siya mapapasukin at kidnapin ng mga gangster ng ganoon kadali. Alam ni Su Qingzhou na gustong ipaglaban ng kanyang stepmother ang ilang ari-arian para kay Su Weiming, ngunit hindi niya inaasahan na makikipagsanib puwersa siya sa pamilya Zeng. Kasuklam-suklam. Ngumisi si Tung Hozan, sino ang kasuklam-suklam at walang hiya. Ang iyong biyenan, na nagbebenta ng karne, ay nakipag-ugnay sa aking asawa, at pagkatapos ay mayroon ako sa iyo. Ikaw ay anak lamang ng isang patutot, ngunit ikaw ay walang kahihiyan. Upang maging pinuno ng pamilyang Su at magmana ng Jinxiu Group. Ang matanda at ang matandang babae puro baliw, walang kwenta ang matanda, kaya niloloko mo, pero malinaw ang isip ko. Isa kang hamak na mabahong babae na hindi karapat-dapat sa akin. Ninakaw ng anak ang ari-arian na dapat sa kanya. Kalokohan mo ang sinasabi mo. Kilala ng nanay ko ang tatay ko bago ka, at ang pagbagsak ng pamilya mong tung ang naging dahilan para subukan mong mapalapit sa tatay ko. Sa tingin mo hindi ko alam. Kasama mo si Zing Hongji noon. Sama-sama, ayaw lang ng matandang lalaki ng pamilya Zing, para mahanap mo ang tatay ko. Tumalikod si Su Qingzhou. Ang mukha ni Tung Hozan ay namula at pagkatapos ay puti, at siya ay napag-alitan, mabahong babae, ang lakas ng loob mong magsalita pabalik sa oras na ito. Tingnan mo ako hindi. Bago pa matapos magsalita si Tung Hozan, bumukas ang pinto ng silid, at si Zing Hongji na may malungkot na mukha, at ang kanyang ekspresyon ng komplikadong Zing Junfeng at ang kanyang anak ay pumasok. Hozan, kailangan muna nating lumipat sa ibang lugar. Si Zing Hongji ay nakasuot ng itim na Amerikana at ang kanyang buhok ay napakaputi. Tumalikod si Tung Hozan at gulat na sinabi, ano ang mali? Yung fan, nandito ako. Kumunat ang noo ni Zing Hongji. Kabanata 0203 Fire C. 0203. Ano? Galit na tanong ni Tung Hozan. Nang marinig ni Su Qingzhou ang balita, unang nakita niya ang kagalakan sa kanyang mukha, pagkatapos ay kinagat niya ang kanyang ibabang labi ng nag-aalala, ang kanyang ekspresyon ay sobrang komplikado. Kahit nagalit pa rin siya kay Ye Fan hanggang kahapon, galit na hindi niya ito naiintindihan, at iniisip niya si Feng Yueying. Ngunit sa sandaling ito, alam niyang dumating si Ye Fan para iligtas siya, na wala ang galit niya. Gayunpaman, alam ni Su Qingzhou na ang kalaban sa pagkakataong ito ay mas malakas kaysa sa nakaraan, at maaaring napunta si Ye Fan sa isang bitag. Ang organisasyong, Wandering Soul, si Zing Hongji at ang kanyang anak ang nagsumikap na makalusot sa ilalim ng lupa sa panahong ito. Nakipag-ugnayan ang ilang miyembro ng gang, isang assassin organization. Bago matalo ang White Shark Gang at ang Golden Ring Snake, ang pamilya Zing at ang kanilang anak ay labis na nagseselos kay Ye Fan, at determinado silang kumuha ng mas makapangyarihang organisasyong mamamatay upang gawin ang gawain. Bilang isang B-level na assassination organization na tumatakbo sa hangganan ng Xia Kingdom, ang organisasyong, Wandering Soul, ay bihirang gumana sa loob ng teritoryo ng Xia Kingdom. Ito ay tulad ng isang malungkot na multo sa hangganan, darating at umaalis tulad ng hangin. Gayunpaman, walang duda tungkol sa lakas ng kaluluwang gumagala. Pagkatapos ng lahat, ang mga hangganan ng mga bansa ay lahat ay mahirap, at lahat ng uri ng isda at dragon ay halo-halong, at ang kompetisyon ay mahigpit. Ang Wandering Spirit ay aktibo sa border area hanggang ngayon, na natural na mas malakas kaysa sa Golden Ring Snake na inimbitahan noon. Bago pa makapagsalita si Zing Hongji, isang matangkad at payat na lalaki na nakasuot ng itim na trench coat, itim na salaming pang-araw, at mga bota ng balat ng tupa ay lumitaw sa tabi nila na parang multo. Ang lalaking ito ang pinuno at tagapagtatag ng Wandering Soul, na binyansagang Wan Jun ng Lone Soul. Bata pa lang daw siya, si Wan Jun ay isang regular na sundalo ng isang bansa. Na-frame siya ng ilang opisyal, kaya tumakas siya sa lugar ng digmaan. Pagkatapos niyang matuto ng isang kasanayan, itinatag niya ang gumagala na kaluluwa, at bumalik upang tugisin ang mga opisyal na umusig sa kanya sa simula. Buong pamilya nila. Sa nakalipas na 10 taon, ang brutal at hindi mahuhulaan na paraan ng pagpatay ni Wan Jun ay nagpapataas ng kasikatan ng gumagala na kaluluwa ng ilang beses. MS. Tung, bagamat nakagawa tayo ng ilusyon, hindi ibig sabihin na siguradong malilinlang natin ang mga profesional na kalaban. Kung talagang napakawalang kwenta ng Ye Fan na iyon, bakit gumastos ka ng 50 milyon para imbitahan kami? Kaya mo ba siyang patayin? Mahinahong sabi ni Wan Jun. Nagulat si Tung Hozan, ngunit galit pa ring sinabi, Mr. Wan Jun, itinaya namin ang lahat ng aming taya sa iyo, at walang anumang pagkakamali. Kung mabaygo ang planong ito, hindi mo makukuha ang huling bayad na 25 milyon. Kunin mo. Si Yuhan ay palaging bihirang pumatay ng mga tao sa Xia Kingdom, upang maiwasan ang Dragon Soul at matiyak ang kaligtasan ng organisasyon.
Ngunit sa malaking merkado ng Xia Kingdom, anumang makapangyarihang organisasyon ay gustong pumasok at makibahagi. Sa pagkakataong ito ay bihirang makapasok sa Huahay bilang pagbubukod, at ang kanilang hinihinging presyo ay natural na bibig ng isang leon. Ang Xing Group, dahil pinagsama ito ni Su Qingzhou, ay gumastos ng maraming pera upang makuha ang Fight Company, na nagdulot ng mga problema sa capital chain, at ngayon ay isang desperadong labanan. Sa makatuwid, kahit na mag-alok si Wan Jun ng presyong 50 milyon, tatanggapin ng pamilya Xing at ng kanyang anak ang lahat. Hanggat ibinigay ni Su Qingzhou ang kanyang mga karapatan sa mana, o inilipat ang kanyang mga bahagi kay Su Weiming, ang 50 milyong yuan ay walang halaga. Ngumisi si Wan Jun, 25 milyon, hindi ko ito pinansin, ito ang unang hakbang para makapasok tayo sa merkado sa Xia Kingdom, at ang misyon na ito ay isang maliit na pagsubok lamang. Ang pagsira sa Krite at pagpatay sa kanya ay makakatulong din sa amin na mapabuti ang maraming battle damage ratio, kami ay isang organisasyon na ang layunin ay umasenso sa A-level, paano namin ito mapapalampas dito? Hindi mahalaga kung B-level ka o A-level, nakikinig din kami. Hindi ko maintindihan ang sinasabi mo, gusto ko lang malaman, ano ang gagawin mo sa apelyidong Yen na iyon? Tanong nitong Hozan habang nakadilat ang mga mata. Pinayuhan ni Xing Hongji ang mga babae na huwag masyadong matuwa, at pagkatapos pag-usapan ito, tinanong niya, Mr. Wan Jun, gusto mo bang lumipat muna tayo ng posisyon? Bago tayo mahanap ni Ye Fan, lumipat tayo sa ibang lugar at magkaroon ng pangmatagalang plano. Ngumisi si Wan Jun, hindi na kailangan. Sa simula pa lang, plano kong ilibing si Ye Fan dito, dahil nagmamadali siyang mamatay, ayos lang. Great! May balak ka bang patayin si Ye Fan dito ngayon? Mr. Wan Jun, gusto mo bang kumilos ka? Tuwang-tuwa si Xing Junfeng. Mahiwagang ipinikit ni Wan Jun ang kanyang mga mata, ang dahilan kung bakit tayo tinawag na Wandering Souls, ay dahil tayo ay dumarating ng walang anino, pumunta ng walang bakas, at hinding-hindi natin haharapin ang isang problema na maaaring lutisin sa pamamagitan ng pagpatay. Ang lakas ng Ye Fan na ito, ayon sa I-speculate na ito ay malamang na isang master ng innate realm. Kung gusto mo siyang patayin, tiyak na hindi maliit ang halaga na dapat mong bayaran, kaya, dapat mong linlangan siya, at hindi ka maaaring magmadaling umatake. Kung ganoon, gumamit ng sniper. Mayroon ka bang anumang pagsasaayos? Tanong ni Xing Junfeng. Mga sniper, maaaring kapaki-pakinabang na makitungo sa mga nakuhang mandirigma, ngunit para sa mga likas na mandirigma, ang posibilidad na mabaigo ay masyadong mataas. Kung gusto mong pumatay, kailangan mong pumatay sa isang hit. Ang pares ng mahaba at singkit na mata ni Wan Jun sa likod ng kanyang salaming pang-araw ay bahagyang sumulyap sa kanilang tatlo, maghintay ka na lang dito, ang iba. Ako at ang aking mga tao ang hahawak nito. Sa parehong oras, pagkatapos pumasok si Ye Fan sa komunidad, tahimik siyang nakikinig sa mga galaw sa paligid, at naramdaman ang hangin at damo saglit. Nang maglaon, walang nakitang espesyal. Makalipas ang ilang sandali ay nakaamoy ako ng madugong amoy. Sumimangot si Ye Fan, hinahanap ang amoy, tumakbo hanggang sa isang eskinita, pumasok, at nakitang may dugo sa buong daan, na umaabot hanggang sa isang lumang bahay sa tapat. Pagkatapos mag-isip tungkol dito saglit, tumingin si Ye Fan sa paligid at walang napansing tao, kaya naglakad siya patungo sa lumang bahay. Nakabukas ang pintuan ng patio ng bahay, at umabot sa tarangkahan ang mga mantsa ng dugo. May ilang dagwang fingerprint sa pinto, at hindi malinaw kung lalaki o babae ang naiwan nito. Binuksan ni Ye Fan ang pinto at naglakad papunta sa unang palapag. Naamoy niya ang dugong palakas ng palakas na parang lumulutang pababa mula sa ikalawang palapag. Dahan-daang umakyat si Ye Fan sa hagdan. Pagdating niya sa isang sulok ng hagdan, nagulat siya nang makitang may surveillance camera na naghihintay sa kanya doon. Nagpakita ng gulat si Ye Fan, ngunit huli na. Boom boom boom. 4 na grupo ng apoy ang pumutok mula sa 4 na direksyon ng bahay, at agad na pinasabog ng matataas na paputok ang buong bahay. Ang ilang dumaraan na daan-daang metro ang layo ay namutla din sa takot at nakakita ng makapal na itim na apoy na bumubulusok ng mataas. Makalipas ang ilang minuto, matagumpay na dumating sina Xing Hongji at Xing Junfeng at ang kanilang anak, kasama si Tung Hozan, hindi kalayuan sa nasusunog na mga guho na may mga ngiti sa kanilang mga mukha. Si Wan Jun, ang pinuno ni Yuhan, ay namuno sa 4 sa kanyang mga nasasakupan, at si Su Qingzhou, na nakagapos, ay tumabi. Ang magandang mukha ni Su Qingzhou ay kasing putla ng papel, ang kanyang mga mata ay puno ng mga kristal, at siya ay may hitsura ng hindi makapaniwala. Ang lahat ng ito ay biglang nangyari, hindi siya makapaniwala na si Ye Fan ay inilibing sa dagat ng apoy. Hehehehe. Bitch, see it? Sabi ko kanina, ang pagnanakaw sa akin ng mga babae ay hindi magandang kainin. Nakita ni Xing Junfeng ang pagkawala ng kaluluwa ng babae, at nagsimulang tumawa ng pangit. Nagsimula na siyang mag-isip tungkol dito, kapag pinirmahan ni Su Qingzhou ang kontrata at natapos ang pangunahing kaganapan, aangkinin din niya ang katawan ng babaeng ito at ganap na mapawi ang puot sa kanyang puso. Nabulunan si Su Qingzhou, ngunit hindi siya makapagsalita.
Nakita lang niya ang nagninangas na apoy, at umiling. Kabanata 0204 Pagkausyoso. 0204. Hindi ko inaasahan na si Mr. Wan Jun ay magpapasabog kay Ye Fan ng ganoon kadali. Bakit hindi natin naisip ang ganoong paraan noon? Masayang tumawa si Jing Hongji. Tapos na, hindi lamang papatayin ng kuryusidad ang pusa, kundi papatayin din ang sinumang Panginoon. Ngumiti ng masama si Wan Jun at tumingin sa pamilya Jing at sa kanyang anak, ang aking huling bayad na 25 milyon, sana ay dumating ito sa lalong madaling panahon. Walang problema ang pera, pero palitan muna natin ang lugar. Siguradong may darating na fire brigade sa sunog na ito, huwag nating ilantad, maingat na sabi ni Jing Hongji. Tumango si Wan Jun, walang problema, sa palagay ko ay walang sinuman sa inyo ang maglalakas loob na umasa sa aming pagalagala na kaluluwa account. Nang makita ang malupit na ngiti sa gilid ng bibig ni Wan Jun, medyo kinabahan ang ama at anak ng pamilya Zeng. Siyempre hindi. Kailangan lang nating alagaan si Su Qingzhou, ang natitirang 25 milyon ay isang maliit na bagay, nagmamadaling sabi ni Jing Hongji. Hindi nagtagal, ang asasin ng gumagala na kaluluwa ang nagmaneho ng 2 puting light bus na may huwad na mga plaka. Si Wan Jun, ang mag-ama ng pamilyang Zing, at si Tung Hozan ay nakaupo sa harap ng kotse, at si Su Qingzhou ay na-hostage ng 2 gumagala na kaluluwa sa likod ng kotse. Mabilis na aalis ang grupo, ngunit biglang nakarinig ng 2 pagsabog ng bang-bang, at ang kotse ay yumanig ng ilang sandali. Anong nangyayari? Kinakabahang tanong ni Jing Junfeng. Sumimangot si Wan Jun, mabilis na lumabas ng kotse, at tumingin sa 2 gulong sa likuran ng kotse. Pumutok ang gulong, naramdaman ni Wan Jun na may mali, at tinanong ang driver, hindi mo nasuri ang kondisyon ng kotse. Agad na umiling ang driver, nagtaka, boss, imposible ito, ang mga kotse na ginagamit namin ay medyo bago. Ang mga pangunahing bagay tulad ng mga plaka ng lisensya, syempre, ay nasuri na. Nang biglang may napagtanto si Wan Jun, natakot ang kanyang likod, ngunit hindi kapanipaniwala ang kanyang pakiramdam. Pwede ba? Lumingon si Wan Jun at mabilis na tumakbo papunta sa likod ng kotse. Nang tumakbo siya papunta sa sasakyan sa likuran niya, nadatnan niya na ang 2 lalaki sa harap na hanay ng taxi ay natamba na lahat. Ang mga ulo ng 2 ay binasag ng mga bato bilang mga nakatagong sandata, at dugo at pula at puting mga bagay ang umaagos palabas. Nang makita ang eksenang ito, agad na naunawaan ni Wan Jun na ito ang uri ng pebble na tumagos sa kanilang mga gulong. Hinahanap mo ba ako? Isang mababa at walang pakialam na boses ng lalaki ang nagmula sa likod ni Wan Jun. Biglang lumingon si Wan Jun, at nakitang hawak ni Ye Fan si Su Qingzhou, at nakatayo doon si Shi Shiren. Ito. Paano ito? Ikaw. Hindi ka patay. Mapula ang mukha ni Wan Jun, parang nakakita ng multo. Ang mukha ni Ye Fan ay nahihiya, ang kanyang hitsura ay hindi maganda, at ang ilang bahagi ng kanyang damit ay nasunog, ngunit ang kanyang katawan ay hindi nagpapakita ng anumang mga palatandaan ng paso o dugo. At si Su Qingzhou, na nasa kanyang mga bisig, ay natulala pa rin. Napanood kasi niya ang lalaki na pumasok sa bahay at ang buong bahay ay pinasabog ng mga pampasabog, ngunit ang lalaki ay talagang sumulpot muli sa kanyang harapan at nagligtas sa kanyang buhay. Siya. Hindi malaman ni Su Qingzhou kung nananaginip ba siya, guni-guni, o katotohanan sa kanyang mga mata. Sa kotse sa harap, ang pamilya Zing, mag-ama, at Tung Hozan ay naninirahan din sa impyerno. Pagkababa ng sasakyan, lahat sila ay natigilan nang makita nila si Ye Fan. Ibinaba ni Ye Fan si Su Qingzhou, bahagyang tinapik ang mukha ng babae, at pinunasan ang mga luha sa gilid ng kanyang mga mata gamit ang kanyang hinlalaki. Miss, okay ka lang. Pasensya na, medyo natagalan. Humihingi ng tawad ang sinabi ni Ye Fan, nang makita ang mga pusos at gapos sa mga kamay at paa ni Su Qingzhou, lumubog ang kanyang mga mata. Kakalasin ko ito para sa iyo. Napakadaling hinayla ng kamay ni Ye Fan sa metal na kadena, naputol ang kadena. Nang makita ang eksenang ito, muling kinabahan si Wan Jun, ang ama at anak ni Zing, at ang iba pa. Huminga ng malalim si Su Qingzhou, na para bang nabuhay siya. Hinawakan niya ang braso ni Ye Fan, nanginginig ang kanyang maselang katawan, at nagtanong, Ye Fan. Ikaw, hindi ka patay. Si Ye Fan ay masaya at tumingin kapag ang isang babae ay labis na nagmamalasakit sa kanyang sarili, siya ay napakasaya pagkatapos ng lahat. Stupid, hindi mo ba alam kung hinawakan mo ito? Hinawakan ni Ye Fan ang kamay ng babae at inilagay ito sa kanyang dibdib, nararamdaman ko ang tibok ng puso ko. Matapos kumpirmahin ni Su Qingzhou na siya ay buhay, nakahinga siya ng maluwag, ngunit siya ay nalilito pa rin, pero malinaw na nakita kita. Ikaw. Ginawa ko ito ng kusa, nakita ko na ito ay isang bitag, kaya handa akong tumakas. Napakurap si Ye Fan. Sa katunayan, hindi siya naghanda ng anumang espesyal na paraan. Kaya lang, isang pagsabog ng ganito kalaki, sa kanyang bilis, ay direktang nabasag ang pader at tumalon palabas, at wala iyon. Alam mo na. Natigilan si Su Qingzhou. Ang bitag na ito ay napakalinaw.
Paano ang isang propesyonal na kidnapping ay nag-iiwan ng mga hindi propesyonal na pahiwatig? Ang iyong aksidente ay nangyari kagabi, ngunit ang dugo ay hindi pa natutuyo. Kahit may dugo, dapat pinunasan ng buhangin o ano. Ito ay malinaw naman para akitin ako sa bahay na iyon. Bukod sa pagbabaon ng mga pampasabog o pagpapakawalan ng poison gas, wala akong maisip na ibang pinakaligtas na paraan para patayin sila. Ito ay, I don't want to play a show to make them think I really if you are dead, otherwise, they will not let their guard down, para mailigtas kita. Nagkibit-balikat si Yefan, ang ganitong uri ng gawain ay maaaring maging kapakipakinabang para sa mga ordinaryong tao, ngunit para sa kanya, ito ay matagal ng karaniwan. Pagkatapos ng lahat, ang Wandering Soul ay isang B-level na organisasyon lamang, at kung gusto niya itong patayin sa ganitong paraan, ito ay talagang isang palakol. Nang marinig ang mga salitang ito, namula ang mukha ni Wanjun, at nang agad ang kanyang mga ngipin at sinabing, "Oo naman, isa kang mapanlinlang na tao, Mr. Ye, ang swerte mo talaga. Ang aking buhay ay palaging napakalaki, ngunit ikaw ito, sa palagay ko hindi ito magtatagal." Malamig na iniwas ni Yefan ang kanyang mga mata sa mag-ama ng pamilya Zing at sa likod nitong Hosen. "Hoy, nandito ang pamilya Zing, naiintindihan ko kung bakit ka nandito." Ang tinutukoy ni Yefan ay si Tunghosen. Si Tunghosen ay mukhang hindi mapalagay, at hindi namamalayang nagtago sa likod ni Zing Hongji nang walang sinasabi. Natahimik si Su Qingzhou sa sandaling ito, nakasimangot at sinabing, kasama nila si Tunghosen. Nalinlang ako ng numero ng kanyang telepono, kaya binuksan ko ang pinto at madaling inagaw ng mga ito. Nag-isip sandali si Yefan at nagtanong, kung mamatay si Tunghosen, papayag ka ba? Pagkatapos ng lahat, siya ang madroste ni Su Qingzhou sa pangalan, kaya binalak pa rin ni Yefan na magtanong ng malinaw. Ikaw, anong ibig mong sabihin, gusto mong pumatay ng tao? Medyo hindi pa rin katanggap-tanggap si Su Qingzhou. Hindi alam ni Yefan kung tatawa o iiyak, mahal, ito na ang oras, sa tingin mo ba kung hindi ako papatay, pakakawalan nila tayo? Si Su Qingzhou ay tahimik, siya ay palaging naiinis sa karanasan sa pagpatay kay Yefan, ngunit sa sandaling ito, siya ay nakakaramdam ng labis na kawalan ng magawa. Oo, kung hindi siya pumatay, mamamatay siya, at hindi niya mapigilan. Matapos maranasan ang ganitong pagkakanulo at pagkidnap, marami na ring naisip si Su Qingzhou. Ikaw ang magdesisyon, tahimik na sabi ni Su Qingzhou. Sa sandaling marinig ito ni Yefan, alam na niya ang ibig sabihin ng babae. Sa wakas, alam ni Su Qingzhou kung paano maging flexible. Kung hindi, ang pag-iingat ng isang Tunghosen ay magiging mahirap sa madaling panahon. Nagmamadali si Zing Hongji ngayon. Wala siyang pakialam sa pagiging magalang at nagmura, Wanjun. Anong kalokohan ang ginagawa mo? Puntahan mo siya at patayin. Kalmadong itinaas ni Wanjun ang kanyang kamay at sinabing, huwag magmadali. Kaming mga kaluluwang gumagala ay nagsasagawa ng mga gawain at palaging nakareserba ng backhand, at sa pagkakataong ito ay syempre walang exception. Kabanata 0205. 0205. Parang may naalala, nagliwanag ang mga mata nitong Hosen, at humajijek siya, oo. Nasa kamay pa rin natin ang straw bag na iyon na si Su Changping. Yefan. Little Beach. Kung gusto mong mabuhay si Su Changping, kailangan mong makinig sa amin. Nagulat ang mukha ni Su Qingzhou, at galit na sinabi niya, inaresto mo rin ang tatay ko. Kahit na hindi mo ako biological na anak, asawa mo siya. Anong asawa, sayang lang. The person I like has always been It's All Hongji. Hinawakan nitong Hosen ang braso ni Zing Hongji at buong pagmamalaking sinabi, kung gusto mong mabuhay ang iyong ama, kailangan mong pirmahan ang kontrata para sa paglipat ng mga bahagi. Ikaw. Kinagat ni Su Qingzhou ang kanyang mga pilak ng ngipin, malamig. Tanong ni Sheng, nasaan ang tatay ko ngayon? Paano ko malalaman na ligtas siya? Bagamat hindi masyadong maganda ang relasyon ng mag-ama, kung tutuusin, sila ang biolohikal na ama, ang tanging kamag-anak ni Su Qingzhou, natural na hindi siya uupo. Sa sandaling ito, ang tunog ng isang truck ng bumbero ay nagmula sa malayo. Gusto mong makita si Su Changping? Oo, ngunit ngayon kailangan muna nating umalis sa lugar na ito. Sumulyap si Wanjun kay Yefan, Mr. Ye, bakit hindi tayo lumipat ng lugar at mag-usap tayo? Akala ni Yefan ay magagawa niya ito ng direkta, ngunit sa hindi inaasahan, inaresto rin ng gumagala-gala na organisasyong kaluluwa si Su Changping, tila may ibang paraan lamang. Saan pupunta? Sabi mo, mag-taxi tayo doon, sabi ni Yefan pagkatapos mag-isip. Sa katunayan, sa ganang kanya mismo, hindi mahalaga kung direktang sumakay siya sa kotse ng kabilang partido, ngunit kasama si Su Qingzhou sa paligid, mas mabuting panatilihin ang distansya hanggat maaari. Mukhang inaasahan na ito ni Wanjun, Mr. Ye ay talagang maingat, sa katunayan, ang lugar na pupuntahan natin ay napakadaling mahanap, Huahay International Hotel, room 2309 sa 23rd floor, doon tayo magkikita. Sa sinabi nito, kinuha ni Wanjun ang isang hotel room card na matagal na niyang inihanda at lumipad papunta kay Yefan.
Walang problema, sabi ni Yefan habang kinukuha niya ang room card. Alam ni Yefan na hindi aalis ang mga taong ito kung hindi nila makakamit ang kanilang mga layunin, kaya hindi siya nag-alala na tumakas sila. Matapos ang mga kaluluwang gumagala, ang mag-ama ng pamilya Zing, at si Tunghausen ay umalis sa Lightboss, umalis sina Yefan at Su Qingzhou sa komunidad, pumunta sa gilid ng kalsada 2 block ang layo, at sumakay ng taxi. Siya nga pala, direktang tinulungan din ni Yefan ang babae na tanggalin ang lahat ng pusos at tanikala. Nakita ni Su Qingzhou na ang lalaki ay kaya pang mabali ng pilit ang manacles na gawa sa halwang metal, at biglang nagkaroon ng bagong pag-unawa sa kakayahan ni Yefan, at sa pagtingin sa mga mata ng lalaki, mas naging curious siya. Paano magiging napakalakas ng iyong lakas? Nadama ni Su Qingzhou na ang lakas na ito ay hindi makatao. Nag-ehersisyo ako ng gusto sa umaga, syempre mayroon akong maraming lakas. Ngumiti si Yefan, kinuha ang kanyang mobile phone at tumawag. Si Su Qingzhou ay hindi naniniwala na ang magulong galaw ni Yefan ay magkakaroon ng ganoong lakas, at naisip niya lang na niloloko siya ni Yefan. Sa oras na ito, natapos ang tawag ni Yefan. Boss, hindi ko ine-expect na tatawag ako ng ganoon kaga, mismo na ba ako? Murphy, hindi maganda ang iyong protective net, ang Wandering Soul Organization ay pumasok sa Huahay, wala ka bang natanggap na balita? Sabi ni Yefan. Nagsalita siya ng matatas na enamel upang hindi maintindihan ni Su Qingzhou na nasa gilid. Dahil ang taong nakontak niya ay may espesyal na pagkakakilanlan, ito ay ang tagapayo ng militar na si Exi Lin Yuan. Matapos iwan ng dalawa ang kanilang contact information, hindi pa sila nakikipag-ugnayan sa isa't isa. Kung hindi naramdaman ni Yefan na hindi niya kayang maging clone sa pagkakataong ito, hindi niya sana makontak si Exi Lin Yuan. Wandering Soul. Ang B-level na organisasyon na iyon. Damn. Siguradong dahil ito sa madalas na pagpapakilos ng Longya doon, at may mga pagkukulang. Boss, ang mga gumagala na kaluluwa ay nagalit sa iyo. Sinimulan din ni Exi Lin Yuan na gumamit ng mga wikang banyaga ng matulungin. Inagaw mo ang asawa ko, at ngayon ay inaresto na rin ang asawa ko. Agad mo akong tinulungang subaybayan ang isang Ford Light na pasahero na may plakang HOG 375. Ang seksyon ng kalsada ay. Bagamat peke ang plaka, hindi dapat maging problema para sa iyong kakayahan na subaybayan ito. Alam din ni Exi Lin Yuan kung paano ito haharapin, boss, huwag kang mag-alala, hayaan mo kaming hawakan ito. Pagkatapos malaman, ipadala sa akin ang mga coordinate, at haharapin ko sila. Hindi. Sinabi kaagad ni Exi Lin Yuan, boss, isang B-level na organisasyon lang, ipapadala ko ang mga subordinate ng Dragon Soul para gawin ito. Nagkataon na may nag-set up ng bagong defense mission sa Huahay, at mabilis itong sumugod. At kung tutusin, ito rin ang kapabayaan ng ating Dragon Soul sa tungkulin. Maaari mong protektahan ang iyong hipag ng may kapayapaan ng isip. Naisip ito ni Yefan, tama si Exi Lin Yuan, kailangan pa rin niyang magtiwala sa kanyang kakayahang gumawa ng mga bagay at sa kanyang mga subordinate ng Dragon Soul. Pagkatapos ibaba ang telepono, may kaina-hinalang nagtanong si Su Qingzhou, sino ang tinawagan mo? Bahagyang ngumiti si Yefan, dapat makatulong ang isang kaibigan. Anong kaibigan? Mula sa Defense Bureau. Tanong ni Su Qingzhou. Hinawakan ni Yefan ang kanyang ilong, hindi maginhawang sabihin ito sa ngayon. Kakausapin kita kapag nagkaroon ako ng pagkakataong magkita sa hinaharap. Tatawagan ko muna si Tita Jiang at sasabihin sa kanya na ligtas siya. Binago ni Yefan ang usapan, ngunit hindi sinabi ang balita na namatay si Bishuqin. Kung hindi, ang dagok sa babae ay magiging napakalakas, at ang pagliligtas kay Su Changping ay maaaring maapektuhan din. Hanggang sa Huahay International Hotel, pagkababa ng bus, tumingin si Su Qingzhou sa paligid. Bakit wala dito ang mga sasakyan nila? Pumunta ba sila sa underground garage? Nakangiting sabi ni Yefan, Xiao Shu, sa tingin mo ba ay hahayaan nila akong makita ang eksaktong lokasyon? Hindi sila pumunta dito. Ang alam ko lang, hindi talaga nila tayo kakausapin ng harapan. Hindi gaanong nagpaliwanag si Yefan, halika, pumasok ka sa silid na iyon, malalaman mo ang dahilan. Dumating ang dalawa sa room 2309, nag-swipe ng card, bumukas ang pinto, at pagkapasok sa kwarto, nakita nila ang isang laptop sa isang desk, at naka-on ang isang video communication. Tiningnan ni Su Qingzhou ang larawan sa screen ng computer at napabulalas, tatay. Oo nga, si Su Changping ay nakagapos ng 5 bulaklak, nakaupo sa isang upuan, sa likod niya ay isang mukhang mabagsik na miyembro ng Soul Organization. Nakita rin ni Su Changping si Su Qingzhou, idinilat niya ang kanyang mga mata, at gustong magsalita, ngunit ang kanyang bibig ay napuno ng cotton cloth, kaya't napasigaw na lamang siya ng, "Woo!" Iyon ang dahilan kung bakit nila tayo pinapunta dito. Hindi nila ipaalam sa amin kung saan nakakulong ang iyong ama, sabi ni Yefan. Kahit na si Su Qingzhou ay maaaring magkaroon ng maraming ideya sa negosyo, hindi niya alam kung ano ang gagawin sa sitwasyong ito. Kung gayon, ano ang dapat nating gawin? Sa screen lang tayo makakapanood. Tanong ni Su Qingzhou.
Sinuri ni Ye Fan, sa antas ng organisasyon ng B-level na Wandering Soul, ang pinuno ng Wanjun ay maaaring pumunta ng personal, at maraming mga elite ang tiyak na magsasama-sama. Sa palagay mo, kung sino ang nag-utos ng silid na ito, na nag-ayos ng computer, at nagbantay sa iyong ama, sino ito? Ang lahat ng ito ay nagpapakita na mayroong maraming mga tao mula sa Yuhan na palihim na nagsasagawa ng misyong ito. Ang kanilang layunin ay ibigay sa iyo ang iyong mga bahagi sa Zing Group at Tunghozen. Kung hindi makakamit ang layuning ito, gagawin ko ang lahat para maiwasan ang konfrontasyon. Sumimangot si Su Qingzhou at sinabing, kung humingi sila ng pera, mabibigyan ko sila ng mas maraming pera, doble, triple, anuman. Napangiti si Ye Fan. Umiling, imposible. Dahil kinuha ng mga gumagala na espiritu ang gawaing ito, imposibleng masira ang kontrata. Kapag nasira ang kontrata, hindi na sila makakatayo sa kanilang mga paa. Napakalaki ng pagkawalang ito, at hindi na ito mapapalitan ng ilang beses. Paano ito? Hindi ba sila humihingi lang ng pera? Nakaramdam ng kawalan ng lakas si Su Qingzhou sa ilang sandali. Sa unang pagkakataon, natuklasan niya na sa ilang larangan, napakawalang kwenta niya. Sa sandaling ito, sa kabilang bahagi ng video, sunod-sunod na lumitaw si Wanjun kasama ang pamilya Zing at ang kanyang anak at si Tunghozen. Pagtatapos ng kabanatang ito. For more videos, please like, share and subscribe.